Diba? Malaki po yung posibilidad o yung possibility na sa tatlong bagay na yan o hindi man tatlo, kahit dalawa, laging may kinalaman sa pera. Bakit? Kasi hindi ko kasi. Una po, bakit may kinalaman sa pera? Kasi kahit yung kalusugan natin, kailangan natin kumain ng mga masusustansyang pagkain, gulay, isda, di ba? Ang mamahal na po. Ano ba? Siguro mga luho na lang siguro kasi nakakapagpasaya sa atin yan eh. Siyempre, kung masaya ka, maganda yung pakiramdam mo, parang hindi ka stress, di ba? So, ngayon, magpakatotoo po tayo na hindi pera ang pinakamahalaga na bagay sa buhay. Pero sadyang may kinalaman po ang pera sa lahat ng bagay na mahalaga. Kaya, kung humihingi ka sa Diyos na pagpalain ka ngayong taon, narito ang mga hakbang na paggawa nito. Note lang po na hindi tayo nagbibigay, syempre. Hindi tayo nagbibigay para lang i-bless tayo ng Lord kasi Lord, nagbigay ako. Baka naman pwede mo ako i-bless. Hindi po ganun. So una, number one, i-check mo ang iyong motibo. Ano ba yung motibo natin? Tanungin natin ang sarili natin. Bakit ko ba gustong magkaroon ng maraming pera? Sabi sa Santiago 4.3 o sa James 4.3, at humingi man kayo, wala rin kayong natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ang inyong kalayawan. Ano ba yung mga kalayawan natin? Yun nga, yung mga luho, kung ano yung mga bagay na hindi importante, di ba? Mga bisyo, ganyan, sugal, o ano pa man. Sa madaling sabi, kung ang tanging dahilan mo lang sa paghingi ay para tustusan yung buhay mo o yung mga kalayawan mo, huwag ka na magtaka kung mananatiling tahimik at tikom ang langit, di ba? Sinabi din po sa Malakay chapter 3 verse 10, di ba, na subukan mo ako ito sa bagay nito kung hindi ko buksan ang langit. Paano naman bubuksan ng Lord ang langit kung mali naman yung motibo ng puso natin? Di ba? Pangalawa, sabihin mo sa Diyos kung paano mo siya i-honor, pararangalan, bago ka pa niya pagpalain. Paano po ba yun? Sinasabi naman sa 1 Samuel chapter 1 verse 11, si Hana o Ana ay laging kinukutya ni Penina. Sino itong dalawa? Si Hana at si Penina. Sila po ay asawa ni Elkina. Si Penina po may mga anak at si Ana po ay wala. So lagi siyang inaasar kasi wala siyang anak na sabi naman doon sa chapter na to is hindi siya kinalog ni Yahweh na bigyan siya ng anak. So anong nangyari kay Hana? Ayun nga, hindi siya magkaanak pero nanalangin siya. Sabi niya sa verse 11, ganito ang kanyang panalangin. Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung papakinggan niyo ang inyong abang lingkod at inyo pong kahabagan, kung hindi niyo ako pababayaan, sa halip ay pagkalooban ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo. So sinabi niya na agad na i-honor niya yung Diyos, di ba? Na kapag binigyan siya ng anak, ihahandog niya ito sa kanya. Ihahandog ko siya sa inyo at habang buhay na siya'y nakalaan sa inyo. Hindi ko ipapaputol ang kanyang buhok. At tinugon siya ng Diyos sa kanyang panalangin. Sabi sa verse 20, nagbuntis siya at dumating ang araw na siya'y nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Samuel ang pinangalan niya rito sapagkat ang sabi niya, hiningi ko siya kay Yahweh. Yun po yung ibig sabihin ng pangalan ni Samuel. Sinabi ni Ana sa Diyos na siya ay i-honor nito bago pa man matanggap ni Ana ang blessing. Kaya, kailangan din natin gawin ito. Pagpasyahan na po natin na bago pa man dumating yung pagpapala na ibibigay ng Lord is, alam na natin kung paano natin ibabalik agad sa Kanya. Ikatlo, huwag tayong mahiya. Humiling tayo na may katapangan. Hindi nag-atubili o nag-alinlangan si Jabez sa 1 Chronica chapter 4 verse 10 nang nanalangin siya. Pagpalain po ninyo ako, palawakin ninyo ang aking lupain. Samahan po ninyo ako at ingatan sa anumang kasawiang makakasakit sa akin at ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang kahilingan. Diba? Nakita niyo po yung prayer ni Jabez, talagang literal. O kumbaga,
Gusto ko, Lord, lumaki yung lupain ko, lumaki yung sakop ko, which is binigay naman ng Lord. So yun, sa pagdating sa prayer, huwag po tayo maging mahihain kasi lalo na kung alam naman natin yung motibo ng puso natin. Lumapit tayo kay Lord na may katapangan at may troon. Lumapit tayo sa kanyang trono ng biyaya. Di ba? At yung pang-apat, panghuli po, maaaring ito yung pinakamahalaga sa lahat. Maging tapat ka sa kung ano ang mayroon ka ngayon. Sabi sa Lucas 16:10, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. So, sa madaling sabi, kung hindi mo kayang i-manage, halimbawa may 1,000 ka, kung hindi mo siya kayang i-manage kung paano siya palalaguin, paano mo i-honor ang Lord sa 1,000, huwag na po tayo magtaka bakit hindi na tayo binibigyan ng 100,000. Kaya bago ka humingi ng higit pa, tanungin muna natin mga sarili natin. Nagiging tapat ba tayo sa kung ano mang meron tayo ngayon? Yun. Yun po, i-check po natin yung heart natin. Ngayon naman po sa ating pagbibigay, i-check natin mabuti kung ano ba talaga yung motibo natin. Kung bakit tayo nagbibigay. Dahil ba nakikita lang natin sa mga katabi natin na nagbibigay sila, so magbibigay na din tayo. Diba? O nagbibigay tayo dahil gusto lang natin pagpalain tayo. O dahil nagbibigay tayo kasi kinikilala natin na ang Diyos ang pinagmumula ng lahat. So, yun po. Amen. And manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Alam ko, Lord, na ikaw yung patuloy nag-ingat sa amin sa mga nagdaang araw, Panginoon, hanggang ngayon. Kaya naman, Lord, napapurihin ka namin, Lord, at lumalapit kami sa inyo, Lord, na baguhin niyo yung puso namin, Lord. Magkaroon kami ng puso na ikaw ang uunahin sa lahat, Lord. Nang walang inihingi kapalit, Panginoon, dahil alam namin na ikaw ang pinagmumula ng lahat. Maraming salamat po sa umagang ito at pinapanalangin po namin yung mga kaloob ng bawat isa, Panginoon. Nawa ito ay magsilbing kagalakan sa inyo, Lord, at magamit para lang sa inyong kaharian dito sa lupa, Panginoon. Maraming salamat po at binabalik namin sa inyo lahat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. sa mga ikapo na ito, O God. Lord, we recognize na ang lahat po ng ito, naging yung aming kakayahan, kalakasan, ay sa inyo po nagmumula, Panginoon. Lord, patuloy po namin dalangin, Panginoon, na magdulot po ng ngiti sa mga labi mo, Panginoon, yung mga ikapo na ito, maging yung intention ng aming mga puso sa pagbibigay. Maraming salamat po, even Lord, sa amin pong
ang pag-uusapan ngayong umaga sa banal mong mensahe, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na tunay na mangusap yung salita mo at magbunga po sa aming mga buhay. At tunay, Lord, na magdulot po ng transformation sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po. Lord, we commit ourselves, Panginoon, sa umagang ito sa pakikinig po ng iyong salita dahil alam namin na ito po ay mahalaga sa aming buhay. Maraming salamat po. Continue to open our eyes, our ears, yung spiritual ears namin, Panginoon, sa pakikinig po ng mensahe mo. Maraming salamat po. We also rebuke the words of the enemies, Panginoon, sa umagang ito. At kayo lamang, Lord, yung makasama namin, presensya mo lamang, Panginoon, yung aming maranasan sa loob ng kwarto na ito. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Sige po, gusto ko pong umpisahan sa isang tanong yung mensahe po ng Panginoon sa atin this morning. And pwede rin pong natin itong sagutin sa mga sarili natin. Na sabi po dyan sa English, has there ever been a moment in your life when you felt embarrassed to talk about the Lord Jesus Christ? May moment ba sa buhay natin o sa buhay ko na nahiya akong pag-usapan ng Panginoong Jesus? No, for sure, bawat isa po sa atin nag-desire na at sumubok na ibahagi ang Panginoon sa ibang tao. Pero minsan, dumadating tayo sa punto na nag-aalangan tayo. No, kaya intentionally, pinipili na lang natin na manahimik. Pero alam niyo po, isang katotohanan kung bakit maraming Kristiyano yung pinipili na wag na lang ibahagi ang Panginoon sa iba ay dahil takot sila sa iisipin na ng ibang tao at sa sasabihin ng mga tao sa paligid nila. Hindi dahil nahihiya tayong maging isang Kristiyano, no, but because we are simply afraid of how others will respond. Takot tayo sa rejection. No, takot tayong mapahiya. Yet yung mga takot po na yon often keeps us na magsalita tungkol sa Diyos na nagligtas sa atin. Maraming Kristiyano po ang mahal naman ng Panginoon. Agree po ba kayo? Mahal niyo po ba ang Panginoon? Amen. Nag-a-attend sila ng Sunday service regularly, nagbabasa ng Bible, nag-aaral, nagpe-pray, pero pagdating sa personal evangelism, hesitant tayo. Na nagdadalawang isip na magbahagi. Nawang tanong po sa atin, bakit? Pwedeng isipin natin na hindi tayo knowledgeable o yung nalalaman natin sa Panginoon ay hindi sapat. Kaya nag-end up tayo sa decision na hindi na lang magbahagi. Meron ding tao na ayaw matanggihan. Katulad ng sinabi ko po kanina, natatakot siyang mapahiya. Or could it be in some moments we are ashamed of the gospel? Sabi siguro kaya pinipili natin minsan na hindi mag-ibahagi ang Panginoon ay dahil ikinahihiya natin ang Ebanghelyo. This morning, ang pag-uusapan po natin ay yung declaration ni Pablo sa Roma chapter 1. Sabi niya, I am not ashamed of the gospel. Sa pagpapatuloy po ng pag-aaral natin sa aklat ng mga taga-Roma, makikita po natin yung culture ng lugar na ito na maraming tao po ang nag-o-oppose sa gospel ng Panginoong Jesus. In fact, the gospel was considered foolish by many Greeks at offensive naman po ang dating ng ebanghelyo para sa mga Hudyo. Tinitignan ng mga taong ito na ang pagsunod sa Panginoon ay magkakos sa kanila ng pagkawala ng kanilang reputasyon, kalayaan maging ng sarili nilang buhay. Ganun pa man sa gitna ng ganitong klaseng kultura na very hostile yung environment, may isang taong nanindigan para sa ebanghelyo ng Panginoong Jesus. At ito po ay walang iba kundi si Apostol Pablo.
Ganito po yung sinabi ni Pablo sa passage natin ngayong umaga. Basahin po natin sa Roma chapter 1 verses 14 to 17. Roma chapter 1 verses 14 to 17. Sabi po dyan, may pananagutan ako sa lahat ng mga tao, sa mga sibilisado man o hindi, sa marurunong at sa mga mangmang. Kaya nga, nais ko rin ipangaral dyan sa Roma ang magandang balita. Verse 16, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Verse 17, sapagkat sa magandang balita ay ipinapakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuring ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. In verse 16, Apostle Paul boldly declared that he is not ashamed of the gospel. Sa Tagalog sabi niya, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita. Bago pa man po i-declare ni Pablo yung statement na yan, ipinakita na po agad sa atin sa scripture kung ano yung desire at puso ni Pablo para sa mga mananampalataya at para sa ebanghelyo. Binanggit po sa mga naunang verses na constantly pinapanalangin niya yung mga mananampalataya sa Roma. That he longs to visit them, hindi po para mag-benefit siya, kundi para ma-encourage yung mga believers doon sa pananampalataya. He also desires na mag-bear ng spiritual fruit yung mga taong ito through the ministry of the gospel. Makikita po natin na sa umpisa pa lang, Paul's life revolved around the gospel of Jesus Christ. Sa verse 1, he also introduced himself as a servant and an apostle of Jesus. At ang mission niya was to proclaim the good news. Sa lahat ng ginawa niya, sa buong spiritual journey niya, sa lahat ng paghihirap na pinagdaanan at in-endure niya, and even in every letter na sinulat niya, lahat po yun ay driven ng pagmamahal niya para sa ebanghelyo ng Panginoong Jesus. Ngayon ang tanong po, what made Paul so bold? No, why was he unashamed sa message na nag-cause ng pagpapersecute sa kanya? Bakit hindi niya ikinahiya yung mensahe na nagdulot sa kanya ng pagkabilanggo at paghihirap? No, ano po kaya yung naranasan ni Pablo? At ano yung naunawaan niya about the gospel na nagbigay po sa kanya ng boldness and courage? Bukod po sa pagsabi na hindi niya ikinakahiya ang ebanghelyo ng Panginoon, he also demonstrated yung statement na to sa pamamagitan kung paano siya namuhay. Na pinatunayan po ng mga actions ni Pablo na yung mga sinabi niya were not merely words. Paul did not simply believe the gospel. He devoted himself or himself to proclaiming it. May mga dahilan bakit hindi po ikinahiya o kinakahiya ni Pablo ang ebanghelyo. Unang dahilan po, dahil nakikita niyang responsibilidad niya na ibahagi ang ebanghelyo sa ibang tao. He felt obligated to preach the gospel to everyone. Sabi niya sa verse 14, may pananagutan ako sa lahat ng mga tao, sa mga sibilisado man o hindi, sa marurunong at sa mga mangmang. Sabi sa English, for I have a great sense of obligation to people. Sa ibang translation, sabi doon, I am under obligation to both Greeks and barbarians. Yung word po na obligation o debtor, hindi po yan nangangahulugan na may pagkakautang si Pablo sa sino mang tao. Ibig sabihin lang po nito, naniniwala si Pablo na meron siyang responsibility na dapat gawin dahil ang pagbabahagi ng ebanghelyo ay ipinagkatiwala po sa kanya ng Diyos. Paul recognized that the gospel he had received was not meant to be kept to himself.
Para kay Pablo, ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo na tinanggap niya ay hindi dapat sinasarili lang. Since ito po ay libreng kaloob na mula sa Diyos, meron siyang responsibility to share this grace to others. And this obligation ay nanggaling po mismo sa sarili niyang patotoo, sa sarili niyang encounter, sa sarili niyang karanasan sa Panginoong Jesus. Sa unang Korinto chapter 15 verses 19 to 10, sinasabi po, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol, ni hindi nga ako karapat-dapat tawaging isang apostol, sapagkat inusid ko ang iglesia ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging isang apostol, at hindi naman nawalan ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Katunayan, nagpagal ako ng higit kaysa sino man sa kanila. Subalit hindi ito dahil sa sarili kong kakayahan, kundi dahil sa kagandahang loob ng Diyos na nasa akin. Ito po yung testimony ni Paul. He admitted na naging kasangkapan siya sa persecute o pag-usig sa mga unang simbahan. Kinonsider niya rin yung sarili niya as the least among the apostles and completely undeserving sa calling ng Diyos sa kanya. Yet God showed him extraordinary grace at tinransform po siya ng biyayang ito. Now from a persecutor of the church into a servant of Christ. Likewise, in 1 Timothy chapter 1 verses 12 to 14, inalala po dito ni Pablo yung paglapastangan at paglait niya sa Panginoong Jesus. Pero instead na makatanggap siya ng judgment, siya po ay kinaawaan at nakatanggap ng habag mula sa Diyos. At dahil po sa naranasan na yun ni Pablo, he never lost his passion to tell others about Christ. At dahil hindi niya ikinakahiya ang ebanghelyo ng Panginoon, si Pablo po ay handa na ipangaral ito. Na pangalawang dahilan po ni Pablo, he was ready to preach the gospel. Sabi po sa verse 15, kaya nga nais ko ring ipangaral dyan sa Roma ang magandang balita. Mas maganda po yung ginamit na word sa English translation. Sabi po, so I am eager to preach the gospel to you also who are in Rome. So si Pablo po ay hindi lang obligated na ibahagi ang ebanghelyo, but he was also eager. Ibig sabihin, willing siya, may sigla siya na gawin yung bagay na to, at higit sa lahat, handa siya. Paul did not need to be persuaded to share Christ because his heart was already prepared. Handang-handa po si Pablo na ibahagi ang ebanghelyo sa ibang tao. Dahil sa mga naranasan niya sa Panginoon, sa biyaya ng Panginoon. Ang lugar po ng Roma was not an easy place to preach. Hindi po madaling mangaral ng salita ng Diyos sa lugar na ito. Dahil ito po ay capital ng Roman Empire, ibig sabihin ito po ay lungsod na puno ng political power, intellectual pride, na pagan worship, and hostility toward Christians. Sabi nga po, kung may isang lugar man na pwedeng mag-alinlangan yung isang magbabahagi na puntahan, yun po yung lugar ng Roma. No, ganun pa man, sinabi pa rin ni Pablo na siya ay eager, willing, may buong sigla, at handa na ibahagi ang ebanghelyo sa lugar na ito. Sa Roma chapter 15 verse 20, sabi niya, ang hangad ko'y ipangaral ito sa mga lugar na hindi pa nakikilala si Kristo, upang hindi ako magtayo ng pundasyon ng iba. Ang passion po ni Pablo ay hindi dalahin po ang ebanghelyo sa mga taong hindi pa po naaabot nito, katulad ng mga taga-Roma. No, Paul was committed to God's mission, not to his personal preferences. Hindi siya nagpe-preach under conditions o kung comfortable siya. He simply asked the Lord kung saan ba siya nito dadalahin. And for sure, kung saan man yon,
meron siyang pagkakataon doon na ipangaral ang salita ng Diyos. Tandaan po natin na ang isang tao na hindi ikinakahiya ang pagbabahagi ng Ebanghelyo ng Panginoon ay hindi na po naghihintay ng perfect opportunity because they faithfully uses whatever opportunities God provides. Ngayon ang tanong po na sasagutin natin ay kung bakit hindi ikinakahiya ni Pablo ang Ebanghelyo ng Panginoon. Sa verses 16 and 17, sabi po dyan, hindi ko ikinahihiya magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Sapagkat sa magandang balita ay pinapakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang wakas. Tulad ng sinasabi sa kasulatan. Ang itinuring ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Hindi ito kinakahiya ni Pablo dahil alam niya na ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesus ay higit pa po sa isang mensahe o sa isang religious philosophy. Sabi po dyan, it is the very power of God for salvation. Number one reason, dahil ito po mismo yung kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. Naniniwala si Pablo na ang Ebanghelyo ay may kapangyarihang gawin ang hindi kayang gawin ng anumang pagsisikap ng tao. Anumang moral reform, relihiyon o filosofiya. Inililigtas nito ang mga makasalanan, pinapatawad ang kasalanan, binabago ang buhay, at pinagkakasundo ang mga tao sa Diyos. Yun po yung kapangyarihan ng Ebanghelyo ng Panginoon. And this power po is found in the person and work of the Lord Jesus Christ. Katulad po ng sinulat ni Pablo sa unang Korinto, chapter 1, verses 23 to 24. Kahangalan man po ang tingin ng mundo sa pagkakapako ng Panginoong Hesus sa krus. Hindi po nito mababali yung katotohanan na si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at karunungan ng Diyos. Para sa mga naliligtas at yung kapangyarihan pong ito ay personal pong naranasan ni Pablo. Mula sa pagiging tagapag-usig ng mga Kristiyano patungo po sa pagiging tapat na apostol ng Panginoong Hesukristo. Kaya alam niya at nasisiguro niya po na tunay na binabago ng Ebanghelyo ang buhay ng tao. Pangalawang dahilan, because it reveals the righteousness of God. Sa Tagalog, dahil ipinapahayag ng Ebanghelyo ang katuwiran ng Diyos. Ibig sabihin po, pinapakita nito kung paano maaaring manatiling ganap na makatarungan ng isang banal na Diyos. And at the same time, pinapawalang sala po nito yung mga taong nagkasala sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. At alam po natin na doon sa cross, yung justice ng Diyos was fully satisfied. Dahil pinasan ni Kristo yung punishment sa kasalanan. At dahil po dito, lubos na naipakita ng Diyos ang awa niya sa mga taong makasalanan na piniling magtiwala kay Kristo at itinuring niyang matuwid. Ang gospel po proclaims na ang kaligtasan ay hindi na-earn sa pamamagitan ng mabubuting gawa ng tao. Dahil ito po ay sa pamamagitan lang ng pananampalataya. At dahil naunawaan po ito ni Pablo, yung katotohanan na yon, na ang gospel has the power to save, he had every reason to proclaim it boldly. Ganon din po sa atin. Kapag tunay pong naunawaan natin kung ano ang Ebanghelyo at kung ano po ang na-accomplish nito sa buhay natin, hindi na tayo mahihiyang ibahagi ito sa iba. Dahil ito po ay kapangyarihan ng Diyos na siyang magliligtas sa lahat ng mga sumasampalataya.
Bukod po sa mga reasons na binanggit natin kanina, no, kung bakit para kay Pablo, hindi dapat ikahiya ang ebanghelyo ng Panginoon. Isa pa pong dahilan at bagay na dapat nating maunawaan bilang mga mananampalataya tungkol po sa bagay na to, na ang gospel remains the same, na because the gospel remains the same. Na ang gospel po ay hindi nagbabago. Meaning, yung gospel na nag-transform ng maraming buhay noon is the same gospel na nagbabago ng buhay ngayon. Hindi po na-diminish ng oras yung kapangyarihan at yung mensahe ng ebanghelyo ng Panginoong Jesus. Again, Paul declared that the gospel is the power of God for salvation. And that remains true today. No? Totoo pa rin po yun hanggang sa panahon natin. Ito pa rin po yung itinakdang paraan ng Diyos para dalahin yung mga tao sa pananampalataya. For faith, sabi po sa Bible, comes by hearing and hearing through the Word of God. Even yung pag-produce ng mga spiritual fruits, gawa pa rin po yun ng Ebanghelyo. No, kapag ito po ay genuinely, kapag po yung isang tao genuinely naniwala siya at siya po ay sumunod doon po sa sinasabi ng Panginoon. Binabago po ng Ebanghelyo ang puso ng tao. No? Ibinabalik sa ayos yung mga nasirang buhay. At nagbubunga po ito ng kabanalan dahil ang kapangyarihan po nito ay nagmumula sa Diyos. At hindi po from human persuasion o sa kung gaano kagaling magsalita yung isang tao. Tandaan po natin na hindi nawawala yung relevance ng mensahe ng Ebanghelyo. Hindi rin po nagbago yung katotohanan na meron ito. At lalong hindi po humina yung kapangyarihan nito sa buhay ng isang tao. What God used to save people in Paul's day is still the power He uses to save people today. Ang huling dahilan po, sabi po dyan, because the need remains the same. Because the need for the gospel remains the same. Sabi na nanatili pong pareho ang pangangailangan ng mga tao sa ebanghelyo ng Panginoon. Ang gospel po is just as necessary as it was in Paul's day. Kasi ang pinakamalaking problema po na kinakaharap ng mga tao ngayon ay hindi rin po nagbago. At ito po yung tinatawag nating kasalanan. The Bible declares in Romans 3 verse 23 that all have sinned and fall short of the glory of God. Regardless kung ano pong katayuan ng isang tao, na mayaman man o hindi, may pinag-aralan man o wala, anumang social status natin, every person stands guilty before a holy God. At dahil nandito pa rin ang kasalanan, yung consequence po sa kasalanan ay ganun din. Sabi po sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran po ng kasalanan ay kamatayan. Tandaan po natin na ang bawat henerasyon ay humaharap sa same spiritual condition and same need for forgiveness and reconciliation sa Panginoon. At ito po ang dahilan kung bakit nananatiling indispensable o mahalaga ang ebanghelyo ng Panginoon. It is not merely one option among many, pero ito po yung only provision ng Diyos para sa kaligtasan. Wala pong ibang option, wala pong ibang choice, kundi yung ibinigay lang po or yung pinrovide ng Panginoong Jesus para sa kaligtasan. John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Since ang Panginoong Jesucristo pa rin ang nag-iisang tagapagligtas, His gospel must still be proclaimed to every person. Bago po mag-ascend sa langit si Jesus o bago po siya umakyat ng langit, kinumand niya na po yung kanyang mga tagasunod na humayo sa buong mundo at ipangaral ang ebanghelyo sa bawat nilalang. Yung commission pong ito ay hindi kailanman binawi o ni-revoke.
As long na may taong naliligaw at hindi pa nakakakilala sa Panginoong Hesus, ang Ebanghelyo po ay kailangang naipapangaral. Tandaan po natin na hindi nababawasan ng paglipas ng panahon ang pangangailangan ng mundo kay Kristo. Even yung saklaw ng Ebanghelyo ay hindi rin po nalilimitahan. Whether people are wise or uneducated, religious or not, bata man o matanda, lahat po tayo ay nangangailangan ng iisang tagapagligtas. At yun po ang Panginoong Hesukristo. Kaya naman tulad po ni Pablo, we should never be ashamed of the gospel. Let us be encouraged na maging matapang sa pagpapahayag ng mabuting balita, ng may pag-ibig, ng may pagpapakumbaba, at may confidence po na nanggagaling lang sa ating Panginoon. Sa last point po natin, may dalawang evidence po na ang isang tao ay genuinely hindi ikinakahiya ang Ebanghelyo ng Panginoon. Check natin yung sarili natin. Baka ako to o baka hindi ako to. Una, katulad ni Pablo, sabi po dyan, makakaramdam sila ng deep sense of responsibility na ibahagi ang gospel sa ibang tao. At ito po ay nagsisimula kung ang tao na to ay may puso na tunay na nagpapasalamat sa Diyos. It begins with gratitude toward God. Mahalaga po na inaalala rin natin na dati tayong mga makasalanan, hiwalay sa Diyos, at hindi kayang iligtas yung ating mga sarili. Yet God, in His mercy, sent His Son to die in our place. And such, sabi po dito, amazing grace should never leave us indifferent. Tandaan po natin na walang sino mang tunay na nakaranas ng ganong klase ng biyaya yung mananatiling walang pakialam o walang ginagawa para sa Ebanghelyo ng Panginoon. Galatia 2:20, sabi ni Pablo, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Paano po yun nasabi ni Pablo? Bakit gano'n na lang yung confidence niya na sabihin yung bagay na yun? Because his entire life became a response to God's saving grace. Sabi dahil yung buong buhay ni Pablo ay naging tugon po sa nagliligtas na biyaya ng Diyos. Likewise, kapag tunay na na-appreciate natin kung anong ginawa ng Panginoong Jesus sa mga buhay natin, ide-desire natin na ma-honor siya, hindi lang sa pamamagitan ng pamumuhay ng may kabanalan, but also by making Him known sa buhay ng ibang tao. Especially sa mga taong wala pang Panginoon sa kanilang buhay. Naniniwala po ba kayo na kapag ang isang tao ay namatay na hindi nakakakilala sa Panginoon, eternally separated na siya sa Diyos? No, if yes, dapat mas lalo tayong hindi manahimik. Dapat po magbigay yun ng courage sa atin na ipakilala sa kanila ang Panginoon. Sabi ni Pablo sa 2 Korinto chapter 5 verse 11, kaya nga dahil may takot kami sa Panginoon, sinisikap naming hikayatin ang mga tao na manumbalik sa Kanya. Yung pagkaunawa po ni Pablo sa eternity, yung pag-ibig niya sa Diyos at yung compassion niya for the lost, yung nagtulak sa Kanya na i-persuade yung mga tao na makipagkasundo sa Diyos. In the same way, kung tunay na pinagmamalaki natin ang Ebanghelyo na nagbabago sa buhay natin, dapat nakikita sa atin yung care. Dapat nakikita po sa atin yung concern sa spiritual condition ng mga taong wala pa po sa Panginoon. I believe meron po tayong mga kaibigan, may mga kasamahan tayo sa trabaho, and even family members na hindi pa nakakakilala sa Panginoong Jesus. Sabi, wag lang po natin silang tignan as people na dapat pakisamahan araw-araw. Tignan po natin sila as souls who are desperately in need of a Savior.
bilang mga kaluluwa na nangangailangan po ng tagapagligtas. Katulad ni Paul sa verse 14, tayo po ay nagiging debtors, hindi dahil karapat-dapat yung mga taong ito sa Ebanghelyo, kundi dahil ipinagkatiwala po sa atin ng Panginoon yung magandang balita. Tandaan po natin that our responsibility is to faithfully share the message of Christ. At ipaubaya po natin sa Diyos yung magiging resulta nito sa kanilang buhay. Number 1 evidence, sabi po dyan, we will feel a sense of obligation. Pangalawa po, ang mga taong hindi po ikinakahiya ang ebanghelyo ng Panginoon ay hindi lang po basta naghihintay ng opportunity na makapagbahagi. They prepare themselves. No, nang sa ganon, handa sila sa lahat ng pagkakataon at sa anumang panahon. Peter exhorts believers in 1 Peter chapter 3 verse 15. Peter says, always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. Lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ang tanong po, paano kung hindi tayo handa? Kung hindi po tayo handa o hindi tayo sigurado kung paano ipapaliwanag ang gospel, dapat po gumawa tayo ng effort na matuto. No, be willing, mag-aral tayo ng salita ng Diyos, at let us relearn yung mga katotohanan ng Ebanghelyo para faithfully ma-communicate po natin ang gospel ng Panginoong Jesus. Katulad po ni Pablo na eager na ibahagi ang Ebanghelyo, we should make it our goal to grow in our knowledge and confidence gamit yung anumang resources and opportunities na ibinibigay ng Diyos para maipakilala ang Panginoong Jesus. Linawin lang po natin na ang readiness po ay hindi rin limited sa pagsasalita. Hindi man po tayo able to preach or called to preach publicly, ang bawat isa po sa atin can participate sa pag-spread ng gospel. Sa paanong paraan po? Una, through prayer and encouragement, no, para po sa mga taong gagamitin ng Diyos para magbahagi ng salita niya. Pangalawa, sa pag-iimbita po sa mga taong malalapit sa atin para makarinig po ng mensahe ng Panginoon. Kung maalala po natin si Cornelius, no, katulad po ni Cornelius, siya po yung nag-gather ng buong sambahayan niya para makinig sa mensahe ng Panginoon sa pamamagitan po ni Apostol Pedro. And also like the Philippian church na nag-support faithfully sa ministry ni Apostol Pablo. Again, those who are not ashamed of the gospel do not make excuses. Instead, they make themselves available. Nananatili po silang handa na mapanalanginin and willing na may pagtitiwala sa Diyos na sila po ay gagamitin ito sa anumang paraan na nais niya para maipakalat ang mabuting balita ng Panginoong Hesukristo. Bilang pagtatapos po, ito po yung tanong na gustong iwan sa atin ng mensahe ng Panginoon ngayong umaga. Sabi po dyan, am I ashamed of the gospel? Kinakahiya ko ba ang ebanghelyo ng Panginoon? Ang sagot po natin dito ay marireveal po hindi lang sa pamamagitan ng salita o sa sasabihin natin, kundi sa kung paano tayo mamuhay. Kung tayo po ay never pang nag-speak patungkol sa Panginoon, never na naghanap ng pagkakataon na makapagbahagi, at kahit kailan hindi pa naranasan na magbigay ng suporta sa mga taong tinawag ng Diyos para ibahagi ang Ebanghelyo. Ang encouragement po sa atin this morning is to honestly examine our hearts and ask, ano bang pumipigil sa akin? Tanungin po natin yung sarili natin, ano bang pumipigil sa akin na ibahagi ang Panginoon sa ibang tao? Tandaan po natin that the gospel of Christ deserves to be proclaimed. Dahil ito po ay hindi nagbabago.
It is still the power of God to save sinners at inihahayag po nito yung perfect righteousness ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. I-reject man po ito ng mundo, kutsain man or i-consider man na outdated ang gospel, its truth and power remain unchanging as the God who gave it. Kaya naman, we have every reason na para ipahayag ang Ebanghelyo ng may confidence at wala pong dahilan para itago natin yung bagay na ito ng may hiya at takot po sa ating mga puso. Sa Marcos chapter 8, verse 38, may warning po ang Panginoong Jesus para sa mga taong ikinahihiya ang Ebanghelyo. Sabi po dito, kapag ikinahiya ninyo ako at ang aking mga salita sa harap ng mga taksil at makasalanang mga tao sa panahong ito, ikakahiya rin kayo ng anak ng tao pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel. Nawa, iwan po natin yung lugar na ito na dala po yung same conviction na meron po si Apostol Pablo. And let us declare that we are not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation para po sa bawat isa na nananampalataya sa Panginoong Jesus. Tayo pong lahat ay manalangin. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya ng mensahe mo sa umagang ito. Salamat, Lord, sa kabutihan mo, Panginoon, even sa katapatan mo sa buhay namin. Salamat po sa Ebanghelyo na nagpabago po ng aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat din po sa mga tao na ginamit mo upang kami po na nandito ay makapakinig po ng mensahe mo at kami po ay naligtas ng biyaya mo, Panginoon. Lord, dalangin po namin sa umagang ito na katulad ni Apostol Pablo at ng bawat isa na faithfully nagbabahagi ng mensahe mo ng Ebanghelyo, Panginoon. Ganun po yung desire ng heart namin, Panginoon. Use us, Panginoon, to proclaim the gospel unashamed, Lord. Bigyan mo kami, Panginoon, ng puso na willing, puso na may kagalakan na ibahagi ka sa ibang tao, Panginoon. Dahil nais namin, O God, na may pakita na meron kang ginawa sa buhay namin, na kami po ay niligtas mo, Panginoon. Salamat, Lord, sa conviction na dadalahin po namin ngayong umaga, Panginoon. At nawa, Lord, hindi lang po ngayong araw namin madala yung bagay na yun, Panginoon. Bagkus, Lord, maging yung mensahe na to, Panginoon, talagang nag-speak po sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po. And Lord, sa paggawa po namin, sa pagbabahagi po namin ng gospel, dalangin po namin, nadalahin po namin yung confidence na nanggagaling po sa Panginoong Jesucristo. Na hindi po kami ma-overwhelm, Panginoon, na hindi po kami mahadlangan ng anumang takot, ng anumang hiya, O God. Dahil kami po, Panginoon, ay nagtitiwala at naniniwala na kayo po yung kikilos sa buhay ng mga taong ito. Maraming salamat po sa gagawin niyo po, O God, sa aming mga buhay. Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen.